Hey guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Tagal kong hindi nag-vlog, no? Na-miss nyo ba? Ako na-miss ko eh. Kasi for the last few videos na in-upload ko, puro mga drive-drive lang. Nakaka-boring. Pero sana no, na-miss nyo. Pasensya na rin sa mga lagi nag-aabang. Kaya natagalan ako mag-upload kasi may work tayo. And currently yung work-life balance natin is out of balance. Medyo alam mo yung paiba-ibay schedule kasi nagtrabaho ulit tayo sa BPO. And for most of the time naubos yung oras ko sa trabaho and matulog kasi alam mo yun, paiba-ibay yung schedule. Tapos meron pa tayong ibang ginagawa aside from work. Kaya ayun. Kaya nga pala ako mag-upload ng content ngayon is because meron akong naisip, no? At nag-search ako sa YouTube, no? Wala akong nakitang gantong type of topic. So probably baka hindi ko lang nakita, pero isa to sa napakahalagang topic na pinag-uusapan when it comes to your personal car. So di ko na ba tatagalin pa, no? So ang topic natin today, habang tayo ay nabiyahe, is ano ba yung mga dapat mong isipin bago ka magpahiram ng sasakyan, lalo na yung personal car mo, no? Bakit ka nga ba nagpapahiram or kanino ka nagpapahiram? Sa kakilala mo, kamag-anak mo, or kakilala ng kakilala mo? Ayan. Medyo ano siya, hot topic to ngayon, lalo pat ang daming issue ng ng kunwari, yung mga nagpaparenta na nakakarnap yung sasakyan. Ayan. Meron naman yung nasira yung sasakyan dahil sa hindi sinasadyang pagkakataon, nasira yung sasakyan. May mga idea ako na nakamap, and kung meron kayong suggestion na hindi ko na banggit dito sa vlog na to, feel free to add it sa comment section, no? Ayun, number 1. Syempre kung willing ka bang magpahiram ng sasakyan, dapat maintindihan mo na yung gagamit ng sasakyan mo is hindi mo ka-level or hindi mo ka kaselan. Yan, hindi mo katulad mag-alaga or magmaneho ng sasakyan. So may risk talaga yan. That's number 1. Number 2, kung okay sa'yo yung mga yan, okay, naiintindihan mo na meron siyang risk, talagang ganyan talaga. Number 2, syempre bago mapahiram yung sasakyan mo, kailangan mo i-check yung kondisyon ng sasakyan mo. Kumbaga, self-assess mo kung safe ba yan ipahiram. Ayan, meaning kompleto at updated yung maintenance, di ba? So kung safe ba siya, okay, check registered ba yan. Siyempre kailangan legal ang sasakyan mo sa public road. Siyempre delikado na, di ba? Kailangan mong isipin na merong mga parts na wear and tear sa sasakyan. So for example, 1 year or 2 years na sasakyan mo, or sabihin natin 3 years na. Ayan. So kung papahiram mo to, maaaring may mga parts na ng sasakyan, lalo na kung wala ka pang pinapalitan, na pwedeng umabot dun sa pagpapahiraman mo. Ayun. So kailangan mo maintindihan na mayroong parts na wear and tear na hindi porket sa pinahiram mo nasira or inabot, kasalanan na nila yon. Just for example, yung brakes. Ayan, kung sa loob ng 3 years hindi ka nagpapalit ng brakes, maaari doon sa pagpapahiraman mo, abutin niya ng, depende na lang sa pag-usapan nyo, no? Pwedeng sa kanya yun umabot. Number 3, part din to ng number 2, no? Pero sineperate ko na lang siya para ma-emphasize, di ba? Kasi mahalaga rin to, insured ba yung sasakyan mo, meron ba siyang insurance? Siyempre hindi natin na masasabi, baka delikado sa panahon ngayon, lalong na sa dami ng sasakyan and sa dami ng mga nagmamaneho na rin. So kailangan insured yung sasakyan mo, yung comprehensive na tinatawag, no? Mas malaking coverage, mas maganda, para in the event may mangyari sa sasakyan mo tapos nagtuturoan kayo kung sino dapat liable. Hindi ko na ipapasok dito yung kung sino ang liable kasi wala naman akong idea sa batas, hindi naman tayo magaling sa legal. Pero just to cut it short,
kunwari, ayaw mo na ng hassle or less hassle, at least less hassle man lang, ayun nga, mas maganda meron kang insurance. Kung kunwari mabangga, tapos ayun nga, kailangan mo ipagawa, meron ka na insurance, hindi mo na isipin pa yon. Later on yun na problemahan yung diskusyon. Number 4, ito, nabanggit ko to kanina pero more on, dapat alamin mo rin kung gaano katagal i-ramay yung sasakyan. Kung saglitan lang ba, like ngayong araw lang, pwede isang linggo, pwedeng isang buwan. Doon mo rin ma-assess kung kaya mo ba ipahiram yung sasakyan mo, diba? Lalo na kung yan yung personal car mo na nag-iisa lang. Siyempre, bago mo ipahiram, i-discuss nyo yung terms ng yung terms nyo na agreement nyo, kumbaga. Kung meron bang perang involved, kasi for some reason paparenta mo na lang, ganyan, parang lumalabas paparenta man yung sasakyan. Discuss mo rin yung condition ng sasakyan mo in and out, kung meron ba tong up to a point na pati yung hairline ng gas alam mo dapat, para na rin sa safety nyong dalawa parehas. Kasi mahirap na yung nag-a-assume tayo na sa kanya to nangyari, sa ito nangyari, alam mo yun. Alright, so, segue lang tayo. Dito kasi ako sa Walter Mart pupunta. Mag-grocery ako habang wala pa yung ko. Tapos medyo busy na naman. Ayun, going back sa topic natin, dapat mo ring i-disclose sa gagamit ng sasakyan kung anong yung nga nabanggit ko kanina, yung kondisyon niya. Baka mamaya mayroon pala yung sira na ikaw lang nakakaalam. Siyempre safety rin yun, nangihiram. Baka mamaya may problema yan sa brakes. Sa brakes na lang yan. Kunwari may June na pala palitan, hindi mo pa pinapalitan, tapos pinagamit mo for the sake of pahiram lang, ganyan. Tapos o kaya gusto mo lang pagkakitaan, tapos nakalimutan mo may may issue pala yung sasakyan. Mahirap na, di ba? Baka mamaya ikaw pa maging liable dahil lang sa dahil lang sa ganyan. Mahirap na yon. May binago ka ba sa sasakyan? Radio, alam mo yun, may mga tao kasi na nasanay lang sa stock. Tapos since may binago ka, medyo nakakalito yun, di ba? Any kind of pag-alter mo sa sasakyan, like yung pinalta mo yung gulong, syempre nabago na yung niya, yung settings nung for some reason. Ayun, ayoko nang pahabain pa, pero the bottom line is, meron ka bang pinago? Syempre, sa rin doon kung may preferred kang gas. Baka mamaya ang preferred mo pala is Petron, di mo sinabi. Tapos yung sasakyan mo nakarga ng ibang gas. Yan Thailand doon. Magkaroon kayo ng misunderstanding. Dapat alam mo rin yung purpose ng saan to gagamitin. Kasi mamaya nakita ko sa internet noon, yung meme lang naman siya, di ko alam kung totoo, pero yung Innova ginamit yung kinarga ng mga hollow blocks. Siyempre hindi naman siya magandang tingnan na gano'n, di ba? Alamin mo rin kung sino yung gagamit. Kaya na lang, baka mamaya ang gagamit pala niyan is hindi yung kausap mo. Your expectation is itong kausap mo yung gagamit, pero iba pala, sa iba niya ipapagamit, tapos nagkaroon ng issue. Wag naman sana, pero mamaya yung kotse mo magamit sa mga gawain, ma-involve pa yan na hindi mo nalalaman. Kaya isa yun sa dapat mong alamin bago mo pahiram yung sasakyan mo. Sure din yung taong papahiraman mo is reliable. Hindi kilala mo talaga. Kasi uso na ngayon, hindi naman sa pero nangyayari na rin ngayon yung mga nagrenta na sasakyan tapos di na sinusoli. Pag nagiging carnap na siya, dinidiretsong ibenta, natatrack naman yun, nagagawa naman ng paraan yun, natutulungan naman tayo otoridad, pero yung hassle nun, di ba? Tapos siyempre kung wala kang means ng connection, talagang mahirap. At the end of the day, bago mo pahiram sa sasakyan mo, once everything is clear, na-discuss mo sa kanya
yung condition ng sasakyan mo, na safe yan, registered yan, insured yan. Na-discuss mo yung paano mo siya gamitin, paano mo siya i-operate, meron ka bang binago dito or wala, ano yung pinapagas mo. Ayan, alam mo na kung gaano katagal hiramin na napag-usapan yung maigi, tapos kung anong purpose ng paggamit niya at kung sino magdadrive nun. If kailangan lang naman, magkaroon kayo ng written agreement syempre, para hindi kayo nasa black and white, no? Wala sa gray area yung napag-usapan nyo, and parehas nyo rin naman yung papakinabangan in the future. Doon lang naman tayo sa sa hindi tayo mahahassle masyado. Kahit baka mag-anak yan, hindi natin alam. Maski ka mag-anak, minsan nagkakaroon ng misunderstanding. Kaya dapat, kahit ka mag-anak yan or sino man, dapat meron tayong agreement na sinulat natin. Yun yung bubuklatin natin pag nagkaroon ng aberya, no? Hindi naman to kailangan, guys, pero na side note, excluding na budget, kunwari may ano ka talaga, napakayaman mo, mas maganda meron ka talagang extrang kotse. Yan. Bakit? Yung kotseng yun yung willing mong ipahiram talaga. Kasi pag personal car mo, syempre meron yung meron parang, alam mo yun, hindi mo mapahiram basta-basta, dadalang isip ka, kasi personal mo yun. So mas maganda meron ka talaga isang sasakyan na willing mong pahiram kahit anong dahilan pa niyan. Kahit kanino mong pahiram, hindi ka masasaktan kasi extrang kotse mo lang naman yan. Anyway, kaya ko lang naman yung nabanggit kasi may time na, ewan ko kung parehas tayo, guys. Ako kasi sa sobrang introvert ko, kahit ayokong ipahiram, napapa-oo ako kasi wala akong choice. Hindi ko kaya explain yung sarili ko na ayoko, ganyan, lalong-lalo na sa kakilala ko. Pero may naman to, meron ng mga exclusions, yan na tinatawag. Pagdating naman sa pamilya, pinapahiram ko naman yung sasakyan. Hindi naman ako madamot. Kuha ko lang tong gantong idea because ako rin personally nagpapahiram ng sasakyan, na yung kung magkaroon problema yung sasakyan ko at malagay rin sa alanganin, kumbaga. So ayun, sana may sense tong mga pinagsasabi ko. And kung meron ako na miss, syempre gaya nga sabi ko kanina, feel free to add it sa comment section. At nandito na ako sa aking destination. Maraming salamat sa panunood, no? At walang sawang suporta. Hopefully makagawa pa tayo ng mas maraming vlogs. Syempre gagawin ko lang paraan yan. And maraming salamat sa panunood. Drive safe, ride safe. God bless. And enjoy. Thanks for watching, guys. Bye.